アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。現在のランクは WBO 世界バンタム級第10位、サウーザ・ビーストサンチェス。ザ・ビーストサウル・サンチェス。世界フライ級、そして世界王座3階級制覇、元 WBO 世界バンタム級チャンピオン、ジョン・リエル・クアドロ・アラスーパースターカシメロ君にやってきました。Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So ang labanan Saul Sanchez at John Riel Casimero ay isang napakahalagang laban para kay John Riel Casimero, dahil sa laban na ito, ay dito titingnan ng kanyang promoter na si Masayuki Ito, kung dapat niya pang ipagpatuloy ang pagbibigay ng laban or kanya na itong bitawan. Para kasing nakikita ni Masayuki Ito itong si John Riel Casimero na medyo may kaidaran na ito. Ayon kasi kay Masayuki Ito ay gustong-gusto niya talaga maikasa ang labanan ni former 3 World Division Champion John Riel Casimero, kontra sa 4 World Division Champion na si Naoya Inoue. Kaya naglalabas talaga itong si Masayuki Ito ng malaking pondo para sa mga laban na paparating ni Cuadro alas John Riel Casimero. Kahit na wala itong kinikita sa mga laban ni John Riel Casimero ay patuloy pa rin ang kanyang pagsusuporta dito, dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang alaga at malaki rin ang tiwala niya na maikasa niya ang laban sa pagitan ni former 3 World Division Champion Cuadro alas John Riel Casimero at 4 World Division and Undisputed Champion aka the Japanese Monster na si Naoya Inoue. Sa oras kasi na maikasa ni Masayuki Ito ang labanan sa pagitan ni John Riel Casimero kontra Naoya Inoue ay tiyak na limpak-limpak naman ang kanyang makukuhang pera dito. Ngunit ang lahat ay may katapusan, dahil kapag natalo dito si John Riel Casimero kontra Saul Sanchez sa kanilang paparating na laban ay tiyak na lahat ng pinaghihirapan ni Cuadro alas John Riel Casimero ay mawawala, kasama na dyan ang kanyang boxing career. Sa oras kasi na magpakita ng mahinang nilalang sa laban niya kontra Saul Sanchez itong si John Riel Casimero ay dito na magdedesisyon si Masayuki Ito na itigil at bitawan na si John Riel Casimero bilang alaga niya. Kaya talagang napakamahalaga ang paparating na laban ni Cuadro alas John Riel Casimero kontra Saul Sanchez ngayong paparating na October 13, 2024 na magaganap sa bansang Japan. Kaya dapat paghandaan ng maigi ni John Riel Casimero ang laban niya kontra Sanchez, na maging resulta ng magandang pagkapanalo nito. Isa rin sa tinuturing na halimaw ng boxing itong si Saul Sanchez, dahil round 1 lang ang itinagal ng kanyang kalaban, dahil maganda ang estilo nito pagdating sa ibabaw ng boxing ring. At ito marahil ang paghahandaan ni John Riel Casimero. May estilo rin si Saul Sanchez na kayang-kaya niya makipagsabayan ng lakas sa lakas na hindi gaanong napapagod o nahihingal. Dito pa lang ay lamang na si Saul Sanchez kay John Riel Casimero. Dahil si Cuadro alas John Riel Casimero ay tila mabilis mapagod at hingalin. Meron din napakalakas na suntok si Saul Sanchez na kapag ito ay nakatama ay tiyak ito ay ikatutumba ng kanyang kalaban. The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. A down a combination, and that's it. Foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Ngunit hindi rin naman papahuli pagdating sa lakas ng suntok itong si John Riel Casimero. Ngunit dapat paghandaan ni Casimero ang kanyang matinding pagpapalakas ng kanyang stamina. Dahil isang veterano na itong si Saul Sanchez pagdating sa sabayan ng lakas sa lakas. Na hindi man lang nakakaramdam ng pagkapagod at pagkahingal nito. Kakayanin kaya ni John Riel Casimero itong si Saul Sanchez. Kung ganitong estilo ang gagamitin niya, panuurin natin ang laban niya kontra Yukinori Oguni. Kayo na po ang humusga kung kakayanin ni John Riel Casimero sa estilong ito na patumbahin si Saul Sanchez.
たします。ただいま第4ラウンドの途中。この試合の負傷判定タイムは4ラウンド27秒、4ラウンド27秒、負傷引き分けでございます。この試合の負傷引き分けタイムはThe artist is Easy Mill, John Real Casimero. Taong 2015 nang makasagupan ni John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas ang isang mad-ayang taktika ng isang Thailander na boksingero na si Amnat Ruenrueng. Nakataya dito ang titulo ng World IBF Flyweight title, ngunit nabigungang matalo ni John Riel Casimero itong si Amnat Ruenrueng. Sa mismong laban nila ay kitang-kita ang maduming laro ni Amnat Ruenrueng, ginanap ang laban sa teritoryo ng Thailander na ito, kaya halos lahat ay pabor sa kanya, mapahurado at referee, na halatang pabor lagi sa kanilang kababayan na si Amnat Ruenrueng, kahit nakitang-kita na rito ang kanyang madumi na pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring, dismayado ang Casimero fanatic sa naging desisyon ng mga hurado. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa, muli siyang nag-insayo at nagpalakas ng katawan para sa rematch nila ng mad-ayang Thailander na boksingero na si Amnat Ruenrueng, dahil sa oras na maglaban muli sila ay sisiguraduhin niya na hindi na makakatayo pa ito. Taong 2016 ay muli silang nagharap sa ibabaw ng boxing ring, ginanap ang laban sa Diamond Court Beijing, China, at isang patas at mahusay na referee na ang kanilang kinuha para sa labang ito. Unang round ay pinapakiramdaman lang muna ni John Riel Casimero ang mga galaw at diskarte ni Amnat Ruenrueng, ngunit unang round pa lang ay lumabas na agad ang maduming laro ng Thailander na ito. Pangalawang tagpo, ay nagulat itong Thailander boxer sa estilo ni Casimero, na halatang pinaghandaan ni Casimero ang estilo niyang madumi. Pangatlong tagpo ay tila bihira na lang kung sumuntok itong si Casimero, na tila nakaabang lang para makakuha ng tiyempo, para magpakawala ng mga solidong suntok para patumbahin itong mad-ayang Thailander na boksingero. Sa round 4 ay dito na nga nakatsyempo si Cuadro Alas dahilan para makapasok at makakonekta ang super solido niyang suntok, dahilan sa pagkatumba ng kanyang kalaban. Ngunit nagawa pang makatayo ng Thailander na ito, at sa pag-umpisa muli ng bakbakan ay hindi na binigyan ng pagkakataon ni Casimero itong si Amnat Ruenrueng na makabawi pa, pinaulanan ni John Riel Casimero ng mga solidong suntok dahilan sa pagkatalo ni Amnat Ruenrueng. Well, I'm not trying to get the positioning back. Yeah. We fight loose. Oh! And he could. And he looks hurt. Oh, he looks really hurt. And he's got up. Surprisingly up and all four. Up. I can't believe it. So a million's got Williams got raw, but this one here, he looks really hurt. Really hurt. His legs. I'm not. It's very hurt. But he's going back with bad intention. Yeah. Nice overhand. And he's trying to trip him. And he's trying to trip him with his leg. I saw that in that row, man. Yeah. He looks like Trying to survive. Oh.
I tell you what, man, and he's after him. And the Filipinos trying to take out a year of frustration or after what happened in Thailand, and he's taking out Netram Ram. Good right to the body. And he's definitely Kagmo is not trying to be hold on, and he won't be denied. And a good body shot, he's down again. To the body. Whoa. And the champion is down. Up out of his seat. And you don't look like he's gonna get up. Is he gonna get up? No, the fight was waved off by Tony Weeks. And we have a new IBF flyweight champion of the world. And what a shocker upset of the year going along with Uchi. Ano sa tingin nyo guys, deserving ba makalaban ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero sa estilong ito or hindi niya kakayanin ang lakas ng halimaw na si Naoya Inoue? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.